Magkano nga ba guys yung magagastos kung magpapa-install tayo ng solar setup na kaya na yung pang buong bahay katulad nito? So nagpa-install na ako, sasabihin ko naman sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos natin at kung ano-ano yung mga ginawa nila. Actually, meron na kaming solar setup dito sa bahay dati. Inilipat na lamang namin dito sa labas at in-upgrade. And for context guys, yung mga solar installers, binabase nila yung laki ng battery ng solar sa mga appliances na ginagamit natin sa bahay para hindi sila agad malobat at kayanin nila yung requirement. Ang problema yung mga kliyente, katulad ko na rin, habang tumatagal, dumadami yung appliances. Hindi na nakakasabay yung solar setup natin. Ang ending, kailangan na rin mag-upgrade ng solar setup para makasabay sila sa power requirement ng lahat ng appliances na ginagamit sa bahay. At yun yung gagawin natin ngayon. Upgrade ng solar setup at pag-transfer na rin. Kasi dati yung solar setup namin is nandun sa loob ng bahay. Minsan mainit tapos maingay. Mahirap naman, lalo na sa tanghali. Katanghalian, tapat, malakas yung power, maingay talaga. So, dito namin siya inilipat sa bodega. Yung mga solar panels naman namin, eto, nasa bubong. So, yan is nasa 3 kilowatt. 6 dyan yung ginagamit dun sa bagong solar setup ngayon. Yung dalawa naman is sa power station. So, bale, 3 kilowatts power na solar panel. Wala na kami binago sa solar panels na yan. Stay put na rin siya dyan. So, ito na yung mga ipapalit natin or idadagdag. Hybrid inverter at 16 kilowatt hour na battery. Yung ating original solar setup ay dito sa loob ng bahay. Ito is 10 kilowatt hour lang na battery at naka off-grid solar inverter. 6 kilowatt off-grid at isang 10.2 kilowatt hour. So ang gagawin natin, itatransfer natin yung setup doon sa bodega para mas malinis na rin dito. Same lang naman yung mga breakers natin kasi papalitan natin is itong controller or inverter at yung ating battery. So, same lang yung power nito pero yung capacity madadagdagan. Pero sa mga breakers is same lang naman. So here guys, kinakabit na natin yung ating setup. Kasama natin ang Team Wilmar. Yan, Team Wilmar solar installer. Tapos dito sa loob, nagde-design na pagkakabit ng inverter tsaka ng battery. Ito yung hybrid inverter na gagamitin natin. SEF16. Tapos ito naman yung battery natin. SEF16 din yata to. 16 kilowatt hour. Mabigat siya. So, mas mataas to kumpara dun sa una nating installation na 10 kilowatt hour lang. Tapos ito naman yung gagamitin nating AC wire. Number 8 na to. So, mas makapal siya. High current. Tapos, hindi siya gaanong umiinit. So, mas safe. Nandun sa loob ng bodega yung solar setup. Tapos yung AC output, papasok dito, papunta dito sa gilid ng bahay. Papasok naman doon sa loob ng aming circuit breaker box. So pali, wala na tayong solar setup dito sa loob ng bahay. Nandun na lang lahat sa bodega. Dito naman sina sir nagagawa sa loob. Kita mo talaga pag professional yung mga installer, gamit pa lang pang malakasan na. Puro inko. So ito yung old setup natin, inverter at battery. Lilipat natin doon sa bodega. And here na guys, tapos na silang mag-install dito. Actually, nakauwi na nga sila at kinabukasan na to. Ayan, tapos na at nakakatuwa yung setup nila kasi mas malinis na yung solar setup natin ngayon. Yung nakaraan kasi yung sa loob ng bahay, medyo masukal pa kasi DIY lang namin yon. Pero ito, since professional installer na nga yung nag-install, mas malinis. And for context guys, itong solar setup namin ngayon is pure off-grid solar setup na lamang. So wala kaming connection sa grid or sa Ormaicorse Meralco, wala kami binabayaran dyan. Lahat ng appliances namin, lahat ng power na kinukonsumo nila dito sa solar setup nang gagaling. Yung ginamit nga pala namin dito is isang 6 kilowatt na DEA hybrid inverter. Actually, mas better nga pala to kumpara sa nauna naming setup. Yung una kasing off-grid namin is medyo maingay. Eto, mas tahimik kasi naka-heat sink na lang siya. And then yung battery naman namin is mas malaki na rin. Eto ay 16 kilowatt, 51.2 volts din naman. So pareho lang sa nauna na voltage, low voltage pareho. Pero mas malaki yung capacity. 16 kilowatt hour. And yung old battery na ginamit namin dati, eto yung 10 kilowatt hour or 200 ampere hour. Pinarallel namin siya dito sa 314 ampere hour. So total, meron na kami ngayong 514 ampere hour. Base daw kasi sa kanilang DEA training sa Manila, sa kanilang engineer, is pwedeng iparallel yung dalawang DEA battery. At dito ginamit namin siya, okay naman, walang problema. Mas tumaas yung battery capacity. Yun nga lang, nahirapan na yung panel namang i-fully charge silang dalawa. Kasi nga yung solar panel namin sa bubong is nasa 3 kilowatt lamang or 3,000 watts. Kaya lang niyang i-fully charge itong battery itong 16 ampere hours ng maghapon. Minsan nga hindi pa kayanin. Ngayon, nagdalawa pa sila. So, nahirapan na. So, sa sunod na upgrade siguro natin, panel naman. Pero dito muna tayo. Mas nagustuhan ko din guys yung kanilang bagong hybrid inverter kasi mas malawak na yung screen at mas malinaw. Ako kasi malimit talaga ako magbuting-ting na maganyan. Lagi kong tinitingnan kung gaano nakalakas yung power, ilan na yung laman ng battery, ilan yung pumupunta sa aming home load or sa mga wall outlet. Palagi ko niyang bunibuting-ting dyan. So, mas better ngayon, mas malinaw na.
For example, ngayon, alas 12 siguro yan or alauna or alas 2 ng hapon, yung panel ay nakapagbigay ng 2.23 kWh or nasa 2,023 watts yung binibigay ng panel. Yung napupunta naman sa battery is nasa 1.40 kilowatts. Tapos yung battery percentage niya ngayon, ang laman ng battery is nasa 66%. At yung napupunta naman sa aming outlet is nasa 700 watts. So kita nyo, siya is naka-off grid kasi walang nakakonect na grid sa aming inverter. Pure off grid talaga. Alam nyo ba guys yung benefits ng katulad nitong naka-off-grid solar setup? So number 1 na guys, yung power independency. Yung power namin lahat ay nanggagaling dito. Wala kaming connection sa grid. Kung masira man yung grid na yan, mag-brownout si Ormeco, si Meralco, bumagyo, magka-brownoutan dyan. As long as gumagana pa rin to, okay pa rin, may power pa din kami, hindi kami magba-brownout. Yun nga lang, dapat malaki yung setup at kaya lahat ng appliances namin sa bahay para hindi mawala ng power. Eto nga pala guys ang itsura ng ating buong setup ngayon. Inverter sa taas, battery sa baba, sa gitna naman yung ating mga control panels dyan, mga circuit breaker. Ito yung ating 10 kWh na battery, 16 kWh or total of 514 ampere-hour. Nasa 26,000 watt-hour yata yung battery capacity niyan, yung total. Ito naman yung ating mga control panel dito. Wala na siyang maraming pang buting-tingin. Mga circuit breakers na lamang at yung mga SPD para hindi gaanong komplikado. Ano-ano nga ba yung mga appliances na ginagamit namin dito sa bahay na dito lahat kumukuha ng power? Tara, tingnan natin. So number 1 guys, etong mga ilaw. Matipid lang naman sila sa power kaya hindi naman sila gaanong problema. Ayan, mga ilaw, electric pan, natutulog yung bata. Tapos electric pan ng matanda. Tapos nakakabit yung power station sa grid. Meron dyang nebulizer. And then dito guys, meron tayo ditong 4-door na refrigerator. Matipid din naman to sa power. Nasa 60 to 70 watts nga lang yung consumption nito per hour. Kaya hindi rin siya gaanong problema. Tapos syempre, ang malalakas sa kuryente, yung mga water heater, mga rice cooker na yan. Yan, ito yung problema natin. Malakas yung surge power nito. Meron din tayong mga vacuum cleaners. Ito, malalakas to sa power. Tapos dito naman sa kusina, yan, ilaw din lang. Tapos meron tayo ditong isang range hood ba to or exhaust fan sa lutuan. Ang malakas lang talaga sa kuryente dito ay itong induction cooker na yan. Solid talaga yan kumonsumo ng power. Tapos dito naman sa gripo, wala naman tong kinukonsumong kuryente. Water pump lang. Tapos dito sa taas, electric fan, ilaw, laptop. At dito naman guys sa loob ng aking kwarto, meron tayo ditong ilaw tsaka isang 1 horsepower na aircon. Eto, kaya nang paganahin to 24 hours pero hindi ko naman siya sinasagad ng number 16 kasi ako lang naman isa dito. Pero siya ngayon is naka 26. Kapag natutulog ako nasa 27, 28, 20 hanggang 30 degrees Celsius, kaya na ng solar setup natin dire-diretso, walang patayan. Tapos nandito naman sa taas yung outdoor ng aircon tapos ng isang water pump. Eto, 1 horsepower lang naman tong aming water pump na to. Tapos isang bladder tank. Wala naman tong power consumption. Ito lang talagang water pump. Malakas to sa power itong water pump kasi luwag na yata yung kanyang bearing. Mahina siyang humigo pero malakas sa power. Kailangan na rin siyang paayos. Tapos ito naman yung outdoor ng aircon. So doon sa dati naming setup sa 10 kWh, nakakapag maghapot magdamag kami ng aircon. Kaso nga lang nadagdagan yung appliances. Hindi na kinakaya. Mga alas 2 ng madaling araw, nag-a-alarm na yung inverter. Lowbat na yung battery. So, ang ginagawa ko, dinidikit ko yung aming power station dun sa aming solar para siya yung mag-supply ng power sa solar pan sa aming solar inverter. Kasi nga, nalaubat na yung battery na 10 kWh. Hindi niya na kinaya. Pero ngayon dito sa setup na to, hindi na siya nalolobat. Actually, hindi pa nga siya na-fully charged. Never pa siya na-fully charged simula kahapon hanggang ngayon, nasa 70% pa lang siya. Pero pagdating ng umaga, mga mitira pa yung nasa 30 plus. Hindi namin siya madrain hanggang umaga. Pero hindi ko pa kasi nasasagad yung aircon ng 16 degrees Celsius eh. So medyo patipid pa rin yun sa power. At base nga dito sa inverter guys, yung na-harvest nung solar panel namin, simula nung pagkakabit-kabit ni dito, isang araw pa lang eto na. Umabot na siya dito ng 34.50 kWh. Yun yung kabuuan simula nung pagka-install namin. Ngayong araw naman nakakuha siya ng 18.6 kWh ang na-harvest ng solar panel. At dito guys sa amin sa Oriental Mindoro, yung per kilowatt ng kuryente is umabot na ng 18 pesos, parang mas mataas na nga eh. So dito nakakuha na siya ng 34.50 kWh. Yun na yung natipid namin sa solar panel. Ang katumbas nun is nasa 621 pesos. Simula pagka-install niya, nakatipid na kami ng 621 pesos dahil sa solar setup na to. At yung natipid namin yun na 621 pesos, yun is 2 days pa lang simula pagka-install nito. Kung combine natin sa loob ng isang buwan, nasa 9,315 pesos pala yung generation namin sa kuryente. Malaki-laki na rin yun. Nakakasave na pala kami ng 9,315 pesos sa loob ng isang buwan dahil sa solar setup na to. And now guys, magkano nga ba yung
yung magagastos kung magpapakabit tayo ng solar setup na katulad nito. And by the way guys ha, iba't iba yung presyo, depende yon sa solar installer kasi sila yung magkakabit no, sila rin yung magkakambas ng mga gamit. So yung i-share ko sa inyong price is pricing ng solar installer na nagkabit dito sa amin. So to sum up, yung aming solar setup is 3 kilowatt power na solar panel nasa bubong, tapos 6 kilowatt na hybrid inverter, and isang 16 kilowatt hour na battery or 314 ampere hour. Yung gastos dito is aabot ng 360,000 pesos. Yun ay doon sa installer na kasama ko. Pero depende pa rin yun sa pagtatanungan nyo. And shoutout nga pala dito sa kanila. Sila yung nag-install itong solar setup namin. And para sa akin is okay naman yung setup. Maganda naman, malinis. Nadibago talaga ako. Kasi sa previous setup namin sa bahay na DIY lang, medyo makalat. Pero ngayon, mas malinis na. Bumagay na dito sa inverter yung mga ginamit nilang materials. Okay naman, naka-arrange talaga na maayos. At walang mga nakalabas na wire dito. And ayun lang muna guys yung update natin for today's video sa ating solar setup. Kung mayroon kayong question or suggestion pa kung ano yung maganda pa natin gawin dito, just comment lang sa ating comment section below.